Ito yung sinasabi nga na pagde-delay ng mga bagay-bagay bago mo gawin yung bagay na kailangan mong gawin. Hi everyone, I am Anne, And I am Hans. and this is the fourth episode of Cozy Nights, the podcast. A night to chill, relax, and Yup. yap. So, tonight, anong pag-uusapan natin? When procrastination hits hard. Bakit? Go on. Okay. So, ano nga ba ang procrastination? Is it really laziness? Or, Kung tama ako ng alala, it's delaying something na kailangan mong gawin. and according sa, actually, yung sabi nila na ang procrastination daw ay laziness. Pero actually, nung na-search ko siya kanina ba? Or nung isang araw, kasi kanina, umaano talaga siya sa utak ko, na ang procrastination ay hindi pagiging tamad. Ito yung sinasabi nga na pagde-delay ng mga bagay-bagay bago mo gawin yung bagay na kailangan mong gawin. Di pagiging tamad din siya. Hindi siya pagiging tamad. Anong pinagkaiba niya sa pagiging tamad? Para sa akin siguro, yung pagkakaiba niya sa pagiging tamad kasi wala sa'yo yung drive. Hindi dahil tamad ka, kundi dahil parang walang nagpupush sa'yo na gawin mo yung bagay. So technically, tinatamad ka. Di ba? Para sa'yo, pagiging tamad ang procrastination. Oo, tinatamad ka eh. I mean, it's delaying. Yeah, it's delaying something na kailangan mong gawin ngayon. Technically, tinatamad kang gawin. Di ba yun naman ang sinasabi natin lagi? Ay, tinatamad pa ang assignment. Para sa akin, parang hindi siya pagiging tamad. Magkaiba tayo na ano ngayon. Para sa, the issue eh. oo, Natin ay procrastination, it's hard. Malayo tayo. Hindi, I mean, kailangan muna nating sabihin kung ano yung definition. Pero sige, when procrastination hits hard. It's hard. So, ayun. So, parang, kasi ito ay naisip kong topic. Siguro last year pa siya. Last sem. Oh, imagine, pinrocrastinate natin yung pagpa-podcast. Oo. Oo. Kasi 'di ba, parang kung last year mo pa naisip yung topic, ibig sabihin at the back of your mind, gusto mo mag-podcast, pero dinelay mo siya ng dinelay. Pero actually, naisip, tinamad tayo. hindi, naisip ko siya. 'Di ba? Naisip ko siya ay yung tapos ng kung maranasan yung gusto kong i-share. Oh, sige. Like yung last sem finals. Academe tayo ngayon. Lagi naman, academe. What Like, happens when procrastination hits hard? sobrang yung anxiety. Oo, yung anxiety, yung pagod, yung mental breakdown, ganun. Yun yung nangyayari. Kapag yung procrastination talagang umano sa'yo, tumama sa'yo. Actually, nililabel ko pa rin yung sarili ko as procrastinator. Pasensya na. Nililabel ko pa rin yung sarili ko as procrastinator kasi hindi ako yung tipo ng tao na gagawin agad yung bagay, lalo na kapag mahaba yung deadline. Oh, ito. Sinearch ko na para matapos na to. Matapos itong discussion about sa ano. Procrastination is the act of putting off something until a later time. We procrastinate when we know what to do, but put off doing it until later. Alam natin, kailangan natin, pero dine-delay. Tapos, this can lead to feelings of anxiety and guilt. Sabi mo nga, naramdaman mo siya. And it can also leave us feeling unproductive, lazy, and ineffectual. Ibig sabihin, pwede tayong tama din pag tayo nagpa-procrastinate. Pwedeng tamarin, pero hindi all the time na nagpo-procrastinate ka, tamad ka. Sige. Sige. Acceptable.
Sige. Acceptable daw. So, ayun. Nasaan na nga tayo? Yung sinashare mo, anxiety ka. Wala Before na tayo din. finals. Ayun, yung parang, um, basta parang naghalo-halo siya, tapos wala ka ng drive para gawin, yung parang, ganun pala yung feeling na yung pagiging procrastinator ay kahit may pagka-perfectionist ay so yun yung pinakamasakit sa lahat pinakamahirap sa lahat, yung hardest, yung hardest sa lahat, na procrastinator ka tapos perfectionist ka sa mga bagay-bagay na gusto mong gawin sa buhay. And yun. And ano pa bang sasabihin mo? Medyo mga cons or something ng Pagiging procrastinate. procrastinator. Oo. Kaya siya nagiging mahirap. Well, mahirap maging procrastinator because dinedelay mo din yung chance mo to succeed dun sa bagay na gusto mong gawin. Kasi let's say, ay, kailangan ko tong tapusin. Pero hinahanap mo lagi yung, di ba sabi mga, wala yung drive. Kasi some procrastinator wants the rush. Oo, Yung adrenaline rush. Gusto nila yung, ay, kailangan ko kasi, di ba, technically, simula bata, ginagawa natin yan. Yung assignment, 1 week binigay, pero gagawin natin night before or morning of the said date ng deadline, tsaka natin gagawin. Bakit? Kasi gusto natin yung rush ng may deadline. Kaya nga deadline siguro yun, no? Because we're feeling the rush. So, I think yun yung gusto ng iba sa procrastination, which is actually a bad thing in the long run kapag naging habit siya. Kasi sobrang hirap pag nagpatong-patong yung gawain mo, which leads to anxiety. Yung naramdaman mo nga. Kasi you procrastinate, right? We all do naman, I think. Oo. Kaya gusto ko yung may share lang din ako. Yung isa kong prof, hindi siya nagpapauwi ng mga gawain. Kung may papauwi man siya ay parang readings lang. Pero hindi yung kailangan mo mag-isip na, ala, baka sa nag-discussion, wala akong maisagot or something. Hindi siya ganon. Tapos yung mga deadlines niya, super lapit. Hindi yung, okay, bibigyan ko kayo ng 1 week, bibigyan ko kayo ng 2 weeks. Hindi ganon yung method niya. Kaya parang, ang ganda nung method na yon na parang hindi ka magpo-procrastinate sa mga Pero I bagay-bagay. think yung ibang professors naman na sobrang lalayo ng deadline gives you a chance naman to practice discipline sa sarili mo. Kasi you have the time, ikaw ang magta-time management, 'di ba? I think may strength yung iba't ibang teaching approach ng mga professors natin. Napapractice yung mga ibang skills natin at the same time. Well, napapractice din sa'yo yung pagbilis mo ng gawain kasi syempre mabilis yung deadline. Ngayon naman, dun sa malalayo yung deadline and yung may mga pinapauwing gawain, napapractice yung discipline mo and yung chance mo to learn a lot of things on your own. Kasi minsan ganun eh. You have to learn things on your own kapag nasa klase. At least sa amin, ganun yung practice. Ang funny nga ang funny ng pagkakakilala sa akin ng isa kong friend, na kadorm ko na ngayon. Yang, alam mo na kung sino ka, if napanood mo to. Yang ang funny-funny na kilala ko as parang studious. Studious! Yung masipag, yung gagawin agad, yung mga bagay-bagay. Pero, super kabaliktaran siya nung nagkasama na kami kasi mas studious pa siya kaysa sa akin. And sa dami ng ginawa ko, yung ginagawa ko sa buhay ko, nagko-crochet, nagsusulat, nanonood ng K-drama para lang maiwasan yung mga gawain. Yun pala yun. Yeah. Yun yung isa sa naging hindrance, kung tatawagin, or ginagawa mong, ano bang tawag doon? Nasa dulo ng dila ako. Parang ginagawa mong excuses. Yeah, excuses para hindi mo gawin yung bagay na kailangan mo na dapat gawin. So, yun, kapag sobra talagang umano yung procrastination sa'yo, talagang nakakabaliw. Sa totoo lang, So when procrastination hits hard, you felt so crazy, insane. totoo naman. Oo. Oo. Pero should we procrastinate? Actually, mm, hindi sa ganung side.
Yung sinabi mo na bagit mo kanina kasi yun yung gusto natin na yung may adrenaline rush. Pero you can trick your brain naman eh. Ay, bukas na ang deadline nito. Eh, di feel the rush, di ba? Parang hirap i-trick na rin. Kesa naman, like, health mo kasi minsan din ang ano eh, nagiging sacrifice when you procrastinate. Oo, isa nga rin yun. Yung mental health mo, yung physical health mo, kasi Kasi, pagpupuyatan mo oo, siya. kasi instead na hati-hatiin mo yung task mo, gagawin mo isang gabi na pagpupuyatan mo siya walang tulog ng 2 days. Oo. Which is bad. Lalo na sa pag-editing. Ah, grabe. I mean, masayang mag-procrastinate. Kasi 'di ba minsan hinahanap natin yung window ng kasipagan. Oo. Pero like, hindi lagi, hindi dapat. Mahirap. Oo. So, ayun. So, siguro maikli lang tong anong to. Conclusion. The conclusion is, siguro starting today. Today? Kala mo nga naman, pero ngayon ako sinipag, ngayong araw lang ako sinipag gawin yung dapat gagawin ko na nung nakaraan. And buti na lang hindi hinanap sa akin. Kaya, nagkaroon pa ako ng time. Dahil wala naman deadline. Pero yun pala yung mahirap. Isa rin pala sa mahirap Pag na walang ano, pag walang deadline. deadline, yeah. Kasi ano, hintayin mo lang mapahiya ka, ganun. Which is actually embarrassing din Yeah. talaga na like, bakit mo hihintayin yung mapahiya yung sarili mo? Ay, magiging label mo na yun. 'Di ba? So, ayun. So, when procrastination hits hard, isipin mo lang na may bukas pa. joke, joke lang. Joke lang. I mean, kasi nandun na yung anxiety mo, nandun yung ano, pero hindi pa naman deadline bukas. Like, try to relax yourself. Na isipin mo na, yung parang nandun mo na ilalagay yung sarili mo na mag-manage ng mga tasks. And, may napanood ako, may nabasa ako na sinabi ko sa'yo, na yung maligo ka, para maging productive ka. Nangyari yun sa akin. Something na ano, magigising yung diwa mo. Ayun. Yun yung medyo nakatulong sa akin. Baka makatulong din sa iba. Ayun, ano ba ang sa'yo? Ako kasi, pag nagpa-procrastinate ako, which is madalas, madalas kong ginagawa ay tinatry ko is, gagawin ko yung isang bagay or mahirap. Sabi kasi, unahin mo daw yung pinakamahirap. Para ma-rush mo yung sarili mo. Kapag kasi inuna mo yung madali dun sa to-do list mo, meron ka ng sense of accomplishment for the day. Ay, may natapos na ako. So, tatamarin ka na the rest of the day kasi may na-accomplish ka na. How little that may be. Which is bad kasi hindi natatapos yung iba mong deadlines. So, unahin mo daw yung mahirap. Kung sobrang hirap niya, at hindi mo mahanap yung drive sa sarili mo na gawin siya, gawin mo lang siya for 5 minutes. Umpisahan mo lang. At least may naumpisahan. Hindi. Minsan kasi, napupunta ka dun sa ano, sa flow, state of flow, I think yung tawag. Hindi ko tanda. may nag-start, ganun. Na kapag napunta ka dun sa state of, hindi ko sure kung flow eh. Ano ko lang dun sa anime. Oo. Pag napunta ka dun sa flow na yun, kumbaga, na umpisahan mo siya, tapos, minsan mafe-feel mo na ituloy-tuloy na lang. Kasi nasimulan mo na eh. Minsan kasi mahirap lang talaga mag-start. Pero may ganun talagang ano, yung bagay na bigla ka na lang magiging productive. So, ayun. Oo. Yung madaling araw. So, yun naman. Ano na, nalobot na siya. Nalobot na naman. Bye. Bye.